Sa pagtatapos ng chapter 111 sa nakaraan nating video, i-review naman natin ang chapter 112 sa manhwa ng solo leveling kung saan isang aplikante ang mag-apply sa guild nila Jinwoo at Jinho. Ito nga pala si JB Hobby. Sit back and relax and enjoy the video. Nagsimula ang chapter kay Jinho na abala sa pagsagot sa mga comment at reklamo patungkol kay Jinwoo. Galit na wika nito, hindi ko kayo hahayaang sirain ang reputasyon ni Jinwoo, at ewan ko lang kung hindi kayo luluhod sa akin matapos ko kayong kasuhan. Inilapag naman niya ang makapal na mga legal complaint. Napasandal naman si Jinho sa kanyang upuan at wika nito, sa wakas, natapos na naman ang isang araw na ito. Araw na pakikipaglaban sa mga taong naninira sa pangalan ni Jinwoo. Lumitaw naman sa gilid si Jinwoo at wikang, ipagpatuloy mo lang ang maganda trabaho mo. Napasigaw naman sa gulat si Jinho na pasabing, "Ha, sir." Sa isip naman nito, palagi niya pa rin ginagawa yung paglitaw na parang si Batman. Tanong naman ni Jinwoo, "Okay lang ba ang lahat?" Sagot naman ni Jinho, "Opo sir." Tinanong naman niya ito, "Pero bakit ang dungis ng suot mo?" Sagot ni Jinwoo, "Kakagaling ko lang sa isang gate. Di ba sabi mo na kailangan natin ng pondo para sa guild natin?" Inilabas niya naman ang mga essence stone sa kanyang bag. Nagulat naman si Jinho at sigaw na, "Ito ay mga high-tier essence stone. Nakuha mo ba ito sa high-tier dungeon?" "Ang galing naman sir, ngayon hindi na natin problema ang pagbabayad sa empleyado." Wika ni Jinho. "Empleyado?" Sumagot naman si Jinho. "Nalala mo ba ang sabi ko? Na kailangan pa natin ng isa pang miyembro para sa guild natin." Sumagot naman si Jinho. "Tama. 3 miyembro ang kinakailangan para mabuo ang isang guild. Ang presidente, ang vice presidente, at ang empleyado. Kahit na mapunan natin ang kinakailangang tao, mas mabuti para sa akin ang mga masisipag na tao." "May mga kinakailangan pa ba?" tanong nito. Wika naman ni Jinho. "May mas importante pa tayong dapat ayusin ngayon na mismo." Nagtaka naman si Jinho. Sagot ni Jinho, "Wala ka pang napipiling pangalan sa ating guild, sir." Wika naman ni Jinho. "Akala ko pa naman seryoso ka." Sumagot naman si Jinho. "Pero seryoso po ako sir, sobrang napaka-importante nito." Wika ni Jinho. "Ano kaya kung Sung Yu Guild? Pinagsamang apelyedo natin." Naisip ko rin na Yosung ang magandang ipangalan dahil ibig sabihin nun ay bulalakaw. Pero ayoko naman na mauna sa pangalan ng boss. Naisip ko rin pagsamahin ang huling pantig ng ating mga pangalan. Wuho Guild, ibig sabihin pagkakaibigan. Or kunin natin ang unang pantig ng ating mga pangalan. Jin Guild. Kung solo player guild kaya? Singit ni Jinwoo. Nagulat naman si Jinho. Dugtong pa ni Jinwoo na, "Di ba palagi naman akong solo sa mga laban ko?" Napaisip naman si Jinho na, nagpapatawa ba siya? O hindi talaga siya perpektong tao at isa lang siyang ordinaryong tao tulad ko? Bigla namang may kumatok sa pintuan at tanong ni Jinho, "Sino yan?" Sa pagbukas ng pinto, agad naman na nagtanong ang tao sa pinto na, "Ito ba ang opisina ng guild ni Hunter Sung Jinwoo?" Sumagot naman si Jinho na, "Opo, ito nga. May hinahanap po ba kayo?" Bigla naman nagulat ang dalawa nang makita ang tao sa harap ng pinto. Ang taong iyon pala ay si Hunter Chahain. Pagtatakang tanong naman ni Jinwoo na, "Ano ang meron at naparito ka?" Sumagot naman si Hain na, "Naisip ko kasi na sumali sa guild ninyo." Nalipat naman ang panel kung saan nakaupo na sila at tanong ni Jinwoo, "Teka, ano ulit ang ipinunta mo rito?" Sagot naman ni Hain, "Sinabi ko na sa inyo. Naparito ako para sumali sa guild nyo." Naguguluhan naman si Jinwoo at sa isip nito, "Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari." Tinanong naman niya ito na, "Pinapunta ka ba dito ni Chairman Go?" Sagot naman ni Hain, "Ha? Bakit niya ako papapuntahin dito?" Tinanong ito ulit na, "O pinalayas ka ba ni Guildmaster Choi or tinanggal ka?" Sumagot naman si Hain na, "Hindi." Tanong ulit ni Jinwoo, "Ano ang meron at gusto mong sumali sa solo player guild?" Nagulat naman si Hain at wikang, "Solo player ang pangalan ng guild nyo?" Sagot ni Jinwoo, "Oo, napag-usapan na namin ito ng aking vice president." "May problema ba?" Sumingit naman si Jinho at pasigaw na sabing,
Teka lang, iminungkahi mo lang ang pangalang iyon. Kailan tayo nagkasundo na iyon na nga ang pangalan ng guild natin? Paano naman ang mga opinyon ko? Nagtaka naman si Jinwoo at wikang. Hindi ka kasi sumagot kaya akala ko pabor na yun sa'yo. Habang nagrereklamo si Jinho, sa isip naman ni Jinwoo na, kailangang kumalma muna at naguguluhan pa rin ako sa mga nangyayari. Inobserbahan naman ni Jinwoo si Hain, at sa isip nito, base sa pagtibok ng puso, paghinga, at tingin niya, ibang-iba ang ugali nito nung huli ko itong nakita. At bakit kailangang mag-abala pa siyang pumunta dito para lang sumali sa solo player guild namin? Wika ni Jinwoo. Nabalitaan kong, wala pang 2 taon nung na-awaken ka bilang Class S, at matagal pa ang kontrata mo sa Hunter Guild. Sagot naman ni Hain. Kaya kong magbayad ng multa para mapawalang bisa ang aking kontrata. Sa isip naman ni Jinwoo, magbabayad siya ng multa, para lang sumali sa guild namin. Wika niya kay Hain. Ikinalulungkot ko na hindi ka namin mababayaran ng sapat para sa'yo. Sagot naman ni Hain. Walang problema sa akin yon. Hindi ko rin kailangan ng advance payment dugtong nito. Nagtatakang tanong naman ni Jinwoo na, bakit gusto mo pa rin sumali sa kabila ng mga kondisyon na yon? Wika naman ni Hain. May iba akong dahilan kung bakit gusto ko sumali sa inyo. Sa isip naman nito, paano ko ba ipapaliwanag ito? Pero hindi. Kahit sabihin ko ang rason ko, iisipin niya lang na nababaliw ako. Inalala niya naman ang una nilang pagkikita sa dungeon. Nagulat ito kay Jinwoo sa matalas na kanyang pang-amoy, ay wala siyang naamoy na kahit ano kay Jinwoo. Tumawag naman ito sa ahensya at humiling na kunin ang mga impormasyon patungkol sa isang minero na ang pangalan ay Sung Jinwoo. Sa isip nito, sigurado akong isa siyang top-tier combat class hunter, kaya niya rin magpatawag ng mga shadow soldier. Hanggang saan kaya ang kakayahan niya at ilang shadow soldier ang kaya niyang tawagin? Napanood niya rin ang pagsira niya sa press conference ni Lee Min-sung. Nakita niya rin ang mga masasamang komento sa kanya. Nabalitaan niya rin ito ang pagiging S-rank ni Jinwoo. Wika nito. Hindi naman siya ganoon kasama. Nag-inat naman ito at wikang. Kailang ko maghanda para sa nalalapit na Jeju Island Raid. Bagaman kailangan ko mag-focus at hindi sayangin ang oras ko sa mga ganitong bagay. Pero parang ang sigla ng kulay niya sa madilim na mundong ito. Naalala niya rin ang mismong Jeju Island Raid. Wika nito. Sobrang takot na takot ako. Naalala niya rin ang pag-atake sa kanya ng Ant King. Wika din nito. Akala ko mamamatay na ako. Pero sa paggising niya, nasa tabi naman niya si Chairman Go. Tinanong siya nito na kamusta na ang pakiramdam mo, Miss Cha. Nagtanong din ito na, nasan ako? Sagot naman ni Chairman Go. Nasa loob tayo ng medevac helicopter at malapit na tayo lumapag sa asosasyon at dadalhin ka namin agad sa ospital. Hindi naman sumagot ito. May naalala naman siya at nagtanong na. Naroon po ba si Sung Jinwoo? Tumango lang si Chairman Go. Napangiti naman ito at sa isip niya. Ganun ba? Hindi pala yon panaginip. Akala ko mamamatay na ako o namatay ba ako? Paano kung dumating ang araw na malalagay ako sa sitwasyong mamamatay na ako at hindi ko na matatakasan iyon? Ano ang gagawin ko? Natapos ang flashback at sa isip niya pa rin. Hindi ko kayang sabihin yon sa kanya. Na gusto ko siya makasama hanggang sa huli. Namula naman ang muka nito at wikang, hindi ko dapat sabihin yon. Tuluyan namang tinakpan ni Hai-in ang kanyang muka sa pagkahiya. Sa isip naman ni Jinwoo, anong meron sa kanya? May bagay ba na hindi niya kayang sabihin sa akin? Habang tinitignan niya si Hai-in, habang pinapaypayan niya ang kanyang muka, iniisip pa rin ni Jinwoo. Hindi niya ako masagot ng maayos at base sa muka niya, mukhang may itinatago siya. Kung ano man yon, mukhang itinago niya yon ng matagal. Nagtanong ulit ito. Hindi mo ba ako sasagutin? Sagot naman ni Hai-in. Gusto ko lang na maging komportable sa buhay ko. May problema ba doon? Bumulog naman si Jinho at wikang. Mukhang pinagtatrabaho siya ng husto sa Hunters Guild. Ang ibig kong sabihin, bakit siya nagsikap pumunta dito upang mag-apply para sa komportableng buhay? Sa isip naman ni Jinwoo, si Cha Hai-in ay mukhang nasa 22 o 23 taong gulang pa lamang. Ang pagiging S-rank ay malaking responsibilidad ito para sa kanyang edad. At may trauma din ito sa nakaraang Jeju Island Raid.
Ngayon naawa ako para sa kanya. Nagsalita naman si Jinwoo na, upang makasali sa aming guild, kailangan mong dumaan sa isang pagsubok. Wika naman ni Hain. Ha? Wala naman akong nakitang ganoon sa job post, wika naman ni Jinwoo. Mukhang nakaligtaan ng aking vice president na isama yon sa post bago lang ito ipinatupad sa regulasyon ng kumpanya. Inutusan naman niya si Jinho na kumuha muna ng merienda. Opo, sir. Sagot naman ni Jinho. Nagtanong naman si Hain. Anong pagsubok ang dapat kong gawin? Nagulat naman si Jinwoo at napaisin na. Teka. Seryoso ba siya? O matigas lang ang kanyang ulo? Sabi naman ni Jinwoo na, kailangan mo munang talunin ang isa sa mga sundalo ko. Sumagot naman si Hain. Muntik na akong masaktan sa sinabi mo. Minamaliit mo ba ako? Naging seryoso naman ang muka nito at wikang. Sinong sundalo ang gusto mong iharap sa akin? Sagot naman ni Jinwoo. Pipili ako ng malakas para sa'yo. Sumang-ayon naman si Hain at wikang. Mabuti naman kung ganoon. At dyan natapos ang chapter 112 sa manhwa ng solo leveling. At i-review natin ang susunod na chapter kung saan makakaharap ni Cha Hain ang pinakamalakas na shadow soldier ni Jinwoo. Kaya kung nagustuhan nyo ang video na ito ay i-like, comment at mag-follow ka na rin sa aking channel for more videos like this. Muli, ito si JB Habi. Peace out!